Sulit nga ba na napunta sa Tobias Harris sa San Antonio Spurs? Kinuha na nga ng San Antonio Spurs si Tobias Harris at nag-aantay sa kanya ang 2 years contract with $31 million. Actually, nung nasa Clippers pa lamang ito, hanga na ako sa performance nito mga ka-teammate. Napakasipag sa game at hindi basta-basta lang na manlalaro sa NBA. Si Tobias Harris ay 6'8" small forward and power forward with 226 pounds. 15 years na siyang naglalaro sa NBA at isa sa mga underrated player sa liga ngayon. Si Tobias Harris ay isang all-around forward who can play 3 and 4 position, even small ball 5. Aside dyan, siya rin ay may versatile scoring ability, reliable size, at consistent availability. He excels as an offensive player who can score from all 3 levels. Si Harris ay effective shooter from the mid-range, sa 3-point line, and near the rim. He possesses a smooth pull-up jumper and uses size to post up smaller defenders or drive to the basket. Mapapakinabangan din ito as a secondary playmaker. Rather than forcing up bad shots, he demonstrates strong decision making by taking what the defense gives him at para makahanap ng open teammate. Lahat ng yan nagagawa niya pa rin hanggang sa last season niya sa Detroit Pistons. Kaya kahit hindi na ibalik si Kawhi Leonard sa Spurs, tingin ko, goods na din dahil quality player si Tobias Harris mga ka-teammate. Para sa akin, mas magandang ilagay si Harris sa second unit together with Dylan Harper, Keldon Johnson, and Harrison Barnes. Nakikita ko kasing mas produktibo ito bilang second five ng San Antonio. Then pwedeng ilagay si Harris sa fourth quarter, lalong-lalo na sa crunch time. So sa crunch time, solid ang Spurs. We have Wemby, Harper, Cassell, Fox, Champagnie or Vassell. Syempre kasama dyan si Tobias Harris. Pero ito ang ipapapansin ko sa inyo mga ka-teammate. Not all the time daw kasi maaasahan itong si Harris. Sabi nga ng mga sports wizard, Harris disappears in big moments. Nawawala kapag kailangan ng kanyang serbisyo. Minsan daw may pagka-choker din si Tobias Harris, which is ayaw nating mangyari, lalong-lalo na sa mga close games. Isa pa, age issues. 33 na ngayon si Tobias Harris at malaki pa rin ang kontrata nito. Kumbaga, yung production nito ay hindi na nagmamatch kung saan nasa Sixers or Clippers pa ito. Sa mga tweet ay magre-risk ang San Antonio Spurs kay Harris. Kung mag-fit, panalo ang Spurs sa pagkuha sa kanya. Pero pag hindi, sayang ang bayad mga ka-teammate. Pero yun nga, kung sasanggunihin natin ang stats nito sa last playoffs niya with Pistons, ay nag-average ito ng 18.1 points per game, 7.2 rebounds per game, 1.6 assists per game, 1.5 steals per game, at almost 1 block per game. Medyo sablay lang sa labas si Harris with only 29.2% sa parking lot. Mababa yan kung i-compare sa regular season niya. Ang point dito, kung sinasabing naglalaho ito sa mga times na kailangan ito, tingin ko hindi sa maraming pagkakataon dahil hindi naman magsisinungaling ang statistics at record nito. Actually, kung comparison lang ni Harris at KJ, bagsak pa nga si Keldon dito, specifically in playoffs conversation. Sa kabuuan, happy ako na nadagdag si Tobias Harris sa San Antonio Spurs at looking forward na agad ako sa playoffs next season dahil magandang pang backup scorer ito kung sakaling alatin sina Cassell, Fox at Champagnie. At if ever nabantay sarado si Wembanyama at kung sakaling struggling ang San Antonio Spurs offensively, kayang-kayang punan ni Harris ang bagay na yan.